Pasintabi po sa mga nag-aagahan, may naiahon po mula sa pampang ng Manila Bay kanina madaling araw. Isa pong labi ng hindi pa kilalang lalaki. Ang detalye, nabalita kaya atin sa atin ni Cedric Castillo. Cedric. Yes, Igan, isang ang hindi pa nakikilalang lalaki ang patay na nang iahon mula sa pampang ng Manila Bay sa isang bahagi ng Ross Boulevard mag-aalauna ng madaling araw kanina. Tagtad ng tato sa katawan ng lalaki at pawang nakapambahay lamang. Wala namang kahit anong uri ng identification na na-recover sa biktima. Pero hinihinalang nalaglag ito sa mga malalaking bato na matatagpuan sa may seawall ng Manila Bay. Kwento ng mga nakasaksi, umiihi raw sa pangpang ang suspect. Hindi napapansin na may magkasintahang malapit lang sa kanya. Nabastusan umano ang dalawa, kaya't kinumpronta ng mga ito ang biktima hanggang sa itinulak umano ito ng isa sa mga suspect padiretso sa mga naglalakihang bato. Inabot pa ng isang oras bago maiahon ang labi ng biktima. Pinaghahanap na ng mga operatiba ng Manila Police ang magkasintahan na suspect. Yan ang aking ronda report mula sa lungsod ng Maynila. Igan? Okay, maraming salamat, Cedric Castillo. Tinulak daw yan. Kaya nabagok sa breakwater yata yan sa may... Okay, samantala, isang preso naman nakapiit sa bagong Silang Police Station. Nagtangka magpakamatay matapos maglaslas ng pulso kagabi. Yan po ang ronda report ni Tricia Zafra. Tricia. Igan, isang preso sa bagong Silang Police Station sa Caloocan ang nagtangkang humabol sa undas matapos maglaslas ng pulso alas 11 kagabi. Di raw kasi siya dinadalaw ng kanyang mga mahal sa buhay at ito na lang ang nakita niyang paraan para maalala siya sakaling natuluyan. Yun nga lang, Igan, bigo ang kanyang pagpapatiwakal dahil agad siyang nakita ng mga kakoso sa loob at nadala sa ospital ng mga pulis. Gusto raw makita kasi ni Texon at madalaw siya ng kanyang ama para makahingi ng tawad at makalabas na ng kulungan. October 10 itong taon nang ipakulong siya ng mismong kanyang tatay dahil sa pagkalulong sa droga at pagdadala ng baril. Naisip daw niyang tapusin ang kanyang buhay dahil sa hirap ng buhay sa loob ng selda. Matagal-tagal na rin daw niya itong pinaplano hanggang sa magkaroon siya ng lakas ng loob kagabi gamit ang blade ng kanyang pangahit. Di naman nagustuhan, Igan, ng kanyang mga kasama sa kulungan ng kanyang ginawa. Ayon sa mayor ng selda, dinadalaw daw si Texon ng kanyang asawa pero lagi naman daw itong pinagtatabuyan ni Texon. Baka hinahanap-hanap lang daw niya ang kanyang bisyong pagdudroga kaya naburyong at nagtangkang magpakamatay. Hindi rin daw mahirap ang buhay sa loob dahil kain-tulog lang daw sila roon. Si Enrico Malyares nga raw, isang buwan nang nakapiit pero minsan di raw nagkaroon ng dalaw. Pero kahit kailan, di raw niya tatangkain na wakasan ang sariling buhay dahil umaasa pa rin daw siyang muling makikita ang mga mahal niya sa buhay. Kaya sinamantala rin itong itinawagan sa GMA News ang mga kaanak kagabi. Baka raw kasi akala ng kanyang mga kaanak ay patay na siya. Di raw kasi alam sa kanila ang kanyang pagkabilanggo matapos maligaw sa Caloocan at mahulihan ng 3 bala ng shotgun na napulot lang daw niya sa basurahan. Samantala, Igan, ligtas naman sa kapahamakan yung naglaslas na si Texon na tuloy pa rin hinihintay ang dalaw at kapatawaran ng kanyang tatay. Yan ang aking ronda report mula sa Caloocan. Balik sa'yo. Okay, maraming salamat, Tricia Zafra. Samantala sa mga nangangarap po na maging instant millionaire dyan, ako, bamalay nyo, kayo na pala ang nakakuha ng jackpot sa 649 Super Lotto Draw kagabi. Narito na po ang winning number combination, 22, 35, 29, 21, 33 at 26. Mahigit walang papahalata ha. Mahigit 152 milyong piso ang solo-solong makukubra ng nanalo nating kababayan at ayon sa PCSO, Taga Luzon, ang bagong Lotto Millionaire. Hindi po katakataka, kasunod ng panalo niya ng ating kapuso, malamang hahaba na naman po ang pila sa mga Lotto Outlet ngayong araw dahil mamayang gabi, bola naman po para sa 655 Grand Lotto at ang jackpot doon, tumataginting na 267 million pesos lang naman. Mas malaki yun mas habang pila. Yung mga dayuhan yata, dito na tumataya. Mas marami na. Barangay captain daw na Ha? Barangay captain. Taga Luzon daw malapit sa Pasig. Okay. Nakakuha niyo ba yung kombinasyon na yun? Nakaiba yun, ha? Pakaswerte nyo naman. Okay. Sarap ng Pasko. Kung gusto nyo kunin natin ang PCSOs at gusto nyo, samahan namin kayo para may seguridad. Di ba? Hindi, ganun. Nagpapasama sa mga Andito lang po kami. 10%. Okay, mga igan, hanggang ngayon, meron pa rin mga lugar na hindi pa po tapos ang kanilang barangay at SK election. Kaya yung mga eskwelahan sa mga lugar na yan, walang pasok. Ang tanong, bakit nga ba nagkasabit-sabit ang botohan sa maraming lugar sa bansa? Ang COMELEC may tinuturong salarin. At narito ang kanilang hirit. Ayaw naming masayang
yung pera na kung mag-print na kami ng mga official ballots, baka hindi matuloy yung elections. Ang Kongreso na nagdebate noon kung ipagpapaliban o hindi ang barangay election ang isa sa mga sinisisi ng COMELEC sa iba't ibang aberya sa botohan ng libo-libong barangay. Pero pumalik agad dyan si House Suffrage Committee Chairman Representative Elpidio Barzaga. Tinanong naman daw nila ng COMELEC noong Setyembre kung may problema sila sa paghahanda para sa eleksyon. Ang sagot daw ng komisyon, wala. Sa sisimulang investigasyon ng COMELEC Fact-Finding Committee, aalamin din kung totoo may pananabutahing ginawa ang ilang empleyado nila. Napaulat din kasi sinadya raw ginulo ang ilan sa kanila sa pag-impake ng election supplies para sila ang mag-deliver ng mga ito at sa kanilang mapuntahan dapat sana ibabayad sa mga cargo forwarder ng COMELEC. Imbestigahan din ng National Printing Office at ang Bids and Awards Committee na pinumunuan ni COMELEC Law Department Director Ferdinand Rafanan. Pero giit ni Rafanan, September 7 na raw sila kinunbin ng COMELEC and Bank at September 20 na sila binigyan ng specification para sa gagamiting balota. Kausap ko yung taga-National Printing Office. Record-breaking nga sila 15 days na nag-imprenta sila. Umarkila nga sila ng mga makina 15 days na kapag-imprenta sila ng 53 million na balota. Na i-deliver nila yon October 21. Pero delay na ng 5 araw yun. Kasi ang shipment, 10 days. Actually, ang printing, normal, 45 days. So, delay na talaga. Tapos yung crucial na buwan na June, July, August, dinedebate ako itutuloy ang barangay ngayon o next year. At doon sa 3 buwan na yon, iniimbestigahan yung mga taga-BAC, yung Bids and Awards Committee ng COMELEC dahil nga sa nagdaang presidential election yung mga overpriced sa folder, inimbestigahan sila so hindi na rin sila umilos na magpabid. Ngayon, nangyari, nung diniliver yung 53 million balota sa COMELEC, eto naman, may mga nanabotahe nga na. Kunyari, ang balotang ito sa Pampanga, nilagay nila Bicol. So, nung na-shift na, hindi na maamin ito, ibang barangay. Ayun, nagkagulo-gulo na. May nag-delay talaga. Pero actually, kung yung panahon nga, dapat nung sinabing, kaya nyo ba? Pwedeng i-delay naman ng 2 weeks, 3 weeks. Congressional power. Sana sinabi nila, hindi. Tingin nila kaya nga naman. Kaya pala na si Tita Debrilla, di ba, nagyan siya dito. Sinasabi niya, baka may nag-delay kasi Tita Winnie was like, ano yung sabihin na, sino magdasasabotay pero parang mukhang meron na. Tsaka ano yung sinasabing serial number, pareho na balota? Sinasabing taga-National Printing Office, posible yung mangyari kasi nga nag-over sila overtime sila mag-imprenta pero hindi magagamit daw yun sa sa dayaan. Kasi nakalagay naman yung mga kung saan lugar yun Lagyan na lang daw ng 1 o A o B, depende. Okay. At ito naman, sa mga takam na takam dyan sa salad at iba pang luto ng gulay, nako yan ang healthy. Dahil sa napakamahal na presyo nito ngayon, don't worry at may good news kami para sa inyo. Ngayong linggo raw, makakaasa tayong babalik na sa normal ang presyo ng mga gulay ayon sa Department of Trade and Industry. Ayon kay DTI Secretary Gregory Domingo, nag-stabilize na ang presyo ng ilan sa mga gulay noong nakaraan pang linggo. Matatanda ang tumaas sa presyo ng ilang gulay, lalo na yung galing Benguet, ng hanggang 40% matapos manalasa ang bagyong Juan. At ito pang isang good news, mga kapuso, bahagyang gumanda ang ranking ng Pilipinas sa listahan ng Corruption Index ng Transparency International ngayong taon. Magandang senyales ito para sa kampanya ng Aquino Administration laban sa katiwalian sa gobyerno. Mula sa 139th spot noong 2009, umakyat na po ang ranking natin sa 134th spot ngayong 2010. Sa listahan na ito, ang may score na 1 ay ang pinaka-corrupt na bansa sa buong mundo at 10 naman sa pinakamalinis na gobyerno. Kaya sa score ng Pilipinas na 2.4, kabilang pa rin ang ating bansa sa mga tinatawag na highly corrupt countries. At marami pang kailangan gawin para labanan ng corruption. Ang mga bansang Denmark, New Zealand at Singapore ang nagtay sa least corrupt countries in the world na may score na 9.3. At kita nyo naman sa mga bansang yan umaunlad talaga. Mayaman talaga. Dun sa 1 is the most corrupt, diba? and then 10 Yes. is the least. Sa score. So tayo 2.4. alright. So the ranking is what? Kasi di ba parang umakyat din tayo sa ranking going up to most corrupt. to most corrupt. Parang Highly, No. highly corrupt. baliktad. No, baliktad. Kasi parang siguro number 1, which is probably Denmark or New Zealand, is the least corrupt. The least And then 2, Singapore or whatever. Tapos tayo 130. Alright. Samantala, ito naman ang sad news mula sa Germany. Pumanaw na po si Paul. Pumanaw na si Paul? No, I know! The psychic octopus.